Kaya ngayon, hindi natanggap na may maligwak sa inyo. Kaya si Rene Baterbonia, ang pinagbuntungan niyo ng galit dahil ayaw nyo rin tanggapin na si Rene ay grupo ninyo sa ating ninyo Blue Eagles. Hello mga stories, welcome back sa isa naman random reaction videos This is ating channel mga stories. Ako pala si Martin ngayon mga stories, pag-uusapan natin itong viral video na kumakalat ngayon sa itong Facebook at TikTok kung saan mayroong isang babae na naglalabas na mabibigat ng akusasyon tungkol sa nangyari ito kay Rene Baterbonia at saka si Divine, di ba? Ngayon, diretso mga sinabi niya, mas binanggit niya yun sa 6 na tao, no? May kwento siya tungkol sa pangbubog, no? May narrative siya tungkol sa selos sa top 17 line-up, di ba? Na kuno. At saka may detalye pa tungkol sa pagtapon umano sa dagat, di ba? Medyo mabigat, matindi at nakakagalit pakinggan, no? Pero ang tanong kasi dito may ebidensya ba? Di ba? Ngayon, hindi tayo magpapadala sa mga emosyon, gamit tayo ng logical, critical thinking, no? At saka gagamit tayo ng rason. At titignan natin kung ano ang dapat at hindi dapat gawin sa ganitong klaseng viral accusations. Okay? Ngayon, umpisa na lang natin, no? Para bago natin i-discuss ito, no? Panoorin natin yung about sa video na to. Medyo may paratang na okay? So, ito yun, galing ito kay Joy Gonzalez. Demonyo kayong 6! Kayo ang nangbugbog at nagbali sa katawan ni Rene Baterbonia. Dahil ang katotohanan pala, nung nandun kayo sa training, nalaman nyo na si Rene Baterbonia ay kasali sa top 17 para makapaglaro sa UEEP Season 89. Pati na rin yan si Divine Adili, kasali rin yan sa UEEP. Nung nalaman nyo na kasali si Rene Baterbonia sa UEEP, naggalit kayo. At mas lalong naggalit kayo nung nalaman nyo na may maligwak sa inyo. Kaya ngayon, hindi natanggap na may maligwak sa inyo. Kaya si Rene Baterbonia, ang pinagbuntungan nyo ng galit dahil ayaw nyo rin tanggapin na si Rene ay grupo ninyo sa ating ninyo Blue Eagles. Kaya ngayon, sa pagrinig nyo na may maligwak sa inyong grupo, binubog nyo si Rene hanggang nabalian ang katawan hanggang sa nawala ng malay. Ngayon, bigla kayong natakot, kayong 6 dahil nawala ng malay si Rene. Mga kasamahan nyo dyan sa Dipakulaw Aurora ng training, kayong 6 ang sinisisi nila. Sa sobrang takot ninyo, kinargan nyo si Rene papuntang dagat dahil wala ng malay si Rene. Puro pasa ang katawan ni Rene. Pagtapon nyo sa dagat, biglang subigaw si Rene na tulong. Kaya ngayon, sa pagsigaw niya ng tulong, natakot kayo dahil akala nyo patay na si Rene. Ngayon, sa pagsigaw ni Rene ng tulong, dahil tinapon nyo siya sa dagat, dahil akala nyo patay na siya, nakita ni Divine Adili si Rene na humihingi ng tulong. Kaya ngayon, dahil sa busilak ang puso ni Divine, tinulungan niya si Rene. Ang problema lang, hindi marunong lumangoy si Divine Adili. Kaya silang dalawa ang namatay. Mga hinayupak kayo. Kayo ang nangbugbog ka, Rene. Akala niyo hindi namin alam? Nagkunwari lang kayo na nalunod si Rene sa dagat. Pero ang katotohanan, bago niyo tinapon si Rene sa dagat, binugbog niyong 6 dahil nagalit kayo na may maligwak sa iyong grupo. Kaya si Rene, ang pinagbuntungan niyo ng galit dahil hindi nyo tanggap na masali si Rene. Sa UEEP yan ang katotohanan. UEEP? Hindi natulog ang Diyos. Kakalmahin din kayo sa ginagawa mo. Kaya pala, ang result sa autopsy ni Rene sa kanyang katawan, puro tubig ang laman ng kanyang tiyan. Ginutom niyo siya. Ginawa niyo siyang katulong. Kaya ngayon, binugbog niyo hanggang sa wala ang lakas si Rene. Tinapon niyo sa dagat, mga hayop kayo, mga alangang kaluluwa niyo. Sana karmahin kayo. Hindi kayo matutulogin ang konsensya niyo. Mga Okay, so sa video niya, grabe talaga yung
Bilog na bilog yung mata eh. Well, master, sa video na to, no, ang babae nagsasabing anim daw na nabubog daw, no, kay Rene, no, dahil sa issue ng top 70 ko, no, itong lineup para sa UAAP Season 89. Okay. Ayon sa kanya, no, nagalit daw na ilan sa mga nang malaman na pasok si Rene sa lineup. Na iba, binugbog daw siya, na nawalan daw ng malay, no, na dahil sa takot at tinapon daw sa, diba, sa bagay. Sumigaw daw ng tulong, na tinulungan daw ni, diba, kahit hindi marunong lumangoy, no, at pareho silang nawalan ng buhay, okay? At may dagdag pa siyang claim tungkol sa autopsy, no, tungkol sa laman ng tiyan, at kung ano-ano pa, okay? Well, malakas ang delivery. Ang masasabi ko lang dyan is, malakas ang delivery, pero puno ng galit, puno ng emosyon, at saka puno ng paratang. Okay? So, ito. Pero ulitin ko dito ha, sa mga stories, ulitin ko, wala siyang inilalatag na dokumento. Wala siyang ipinakitang ebidensya, at wala siyang binasang official report. Okay? Puro kwento. Hearsay ba? Di ba? Ito, ano ko ito masasabi ko dito. Let's take it, na reactions ko at analysis, no. Unang punto, ko dito, no. Unang-una, no, storytelling is powerful. Okay? Kapag magaling kang magkwento, kayang-kaya mong pakiligin ng tao, payakin, pagalit, paumpugin ng emosyon, hindi yung ulo, yung ulo, kundi yung emosyon, no? Pero sa usaping kriminal, hindi sapat ang magaling magkwento. Sa batas, mga stories, no, ang kailangan dito sa batas ay physical evidence, forensic findings, witness statements, chain of custody, at official records. Okay? Hindi pwede yung feel ko, hindi yung narinig ko, hindi yung alam ko. Kapag may nagsabi anin na nagbugbog, dapat meron tayong CCTV, injury pattern, consistent with assault, medical documentation, at timeline reconstruction. Kung wala isa sa dyan, no, accusation lang yan. Okay? As sa social media, no, masters, ang accusation ay parang apoy sa damuhan. Mabilis kumalat, mahirap patayin. Okay? Pangalawa, ito yung trial by social media, no. Napapansin nyo ba ang pattern? May trahedya, may galit sa publiko, may kakulangan ng impormasyon, may lalabas na insider, may maglalabas ng explosive narrative, magva-viral, magkakaroon ng villains. Gusto ng utak ng mga tao dito o sa mga netizens na malinaw ng gusto ng utak ng tao na malinaw ng kontrabida. Gusto natin ng pangalan, gusto natin ng target. Pero ang hustisya, hindi gumagana sa ganitong paraan. Ang korte ay hindi nagdedesisyon base sa viral views. Ang DOJ ay hindi nagdedesisyon sa comment section. Kung may krimen, dapat investigahan. Kung may suspect, dapat may ebidensya. Kung may sala, dapat patunayan beyond reasonable doubt. Hindi yung beyond reasonable outage. Walang ganun. Ngayon, gamitin natin ng logical. Gamitin natin utak. Claim number 1, binugbog bago itinapon sa dagat. Okay. Ang tanong ko dito, kung may pangbubugbog, ano ang lalabas sa autopsy? Blunt force trauma, fractures, defensive wounds, external injuries consistent with assault. Kung may ganitong findings, lalabas yan sa medical legal report. Medical legal report yun. Okay? Number 2, itinapon sa dagat na walang malay. Okay? Tinapon sa dagat na walang malay. Ang tanong ko dito, may witness ba? May nag-report ba agad? May timeline ba kung kailan natagpuan? Yan yung tanong dito. Kailangan sagutin. Number 3. Si Divine tried to rescue kahit hindi marunong lumangoy. Ang tanong, ano ang official findings? May corroboration ba ito? Hindi ko sinasabing imposible ang foul play dito, ha?
Hindi ko sinasabing, imposible yung foul play. Ang sinasabi ko lang dito, kung may foul play, dapat patunayan sa ebidensya. Hindi sa mga rant sa TikTok or Reels, di ba? Di ganoon. Ito, mas malaking issue dito. Sa panahon ngayon, bawat isa sa ating may platform. Let's say, Facebook, YouTube, TikTok, o Instagram. Okay? Reddit man yan. Ang tanong ko dito, may responsibilidad ba kayo? Kapag naglatag ka ng detalyadong kwento ng krimen nang walang ebidensya, may epekto yan. Pwede mong sirain ang reputasyon ng mga taong inaakusahan, integridad ng ongoing investigation, mental health ng pamilya, public trust sa legal system. Kung mali ang paratang ito, paano kung hindi totoo? Sino ang mananagot? Ang social media ay hindi exempted sa defamation laws. Hindi porket viral, tama ka na. Ito, napansin niyo ba? Mas malakas ang emosyon, mas mataas ang engagement, mas galit, mas viral, mas traumatic, mas shareable. Pero sa usaping hustisya, dapat dapat baliktad. Mas maraming ebidensya, mas malakas ang kaso. Kung puhunan mo ay galit at mura, hindi yan ebidensya. At bilang mga stories natin, okay? Bilang mga stories, kailangan natin mas matalino kaysa sa algorithm. Mga stories, ito seryoso ang kaso nito, mga stories. 2 buhay na nawala. Mga pamilya na nagluluksa. May reputasyon sa institusyon na nakataya dito. May mga kabataan na nanadamay. Kung may kasalanan, dapat managot. May cover-up, dapat mabunyag to. Kung may krimen, dapat makulong ang may sala. Pero hindi tayo pwedeng mag-invento ng salarin dahil lang gusto natin ng malinaw na kontrabida. Kung totoo ang sinasabi ng babae nito, kung totoo ba yung sinasabi niya, dalhin niya sa korte. Mag-file siya ng affidavit. Mag-submit siya ng ebidensya sa NBI. Wag sa Facebook Live. Diba? Sa hustisya, hindi nakukuha ng likes. Nakakuha ito sa ebidensya. Gusto natin ng katotohanan? Hindi kwento. Okay? Ngayon, eto mga stories. May tanong ako sa inyo. Sa tingin nyo ba dapat managot ang mga content creator na naglalabas sa mabigat na akusasyon na walang ebidensya? Mas nakakatulong ba ng hustisya sa ganitong viral videos o lalo na itong ginugulo ang investigasyon? Well, sa mga tanong na yan, comment down below at pag-usapan natin yan ng masinsinan. Okay? Kung gusto niyo mga ganitong opinionated, logical, frankly, and stated upon commentary videos, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba. Mga stories, meron tayong membership, be part of the stories membership for as low as 39 pesos a month, 39 pesos a month, meron din tayo 159 a month, at saka 399 pesos a month. Para sa mga mga exclusive videos fresh from the rendering. Ito yung para sa mga ka-stories lamang. Okay? As always, mga stories, thank you and have a great never end stories. Bye!